Kanina nga po na kailangan ko sa luman ay meron akong dalawang tumagay sa Panginoon. At sabi ko ng isa ay nagtataka siya bakit siya hindi masaya. Pagamat siya kumakain naman ng ayos, kumikita naman. At sabi niya, ayun pala kulang sa isa. Tumanggap na siya sa Lord, pero meron pa na siyang kulang, hindi pa siya nabautismuhan. Kaya salamat. Lord's willing po, ako this coming Sunday ay meron pa kong apat na Lord guys mula po sa Iban. Nabi mo po sa Bible sa book of Acts chapter 9, sukat ko ng mga gawa, kapitulo siya. Acts chapter 9. At mga gawa, kapitulo siya. At magkakaroon tayo ng paling pagbasa mula talatang 1 hanggang 22. Acts chapter 9, verse number 1 to number 22. At mga gawa, kapitulo siya, talatang 1 hanggang 22. At kung nakita po ninyo ay magkaroon na tayo ng palinang pagbasa. Chapter 9, verse 1 to 22, verse number 1, and Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to keep against the pricks. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And it was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. The Lord said unto him, Arise and go into the street, which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayeth. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him, said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way, as thou camest, he hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. And straightway he preached Christ in the synagogue, that he is the Son of God. Now, ito yung salvation ni Apostol Pablo. Alright? Si Pablo, na dating Saulo, ay naligtas
No? Isang masamang tao, kaaway ng church ng Panginoon. Amen? Amen? Kahit naligtas. No, tingnan niyo po kung gaano siya kasama. Ha? At talagang kayang tunay pong inusig. Ha? Nilapastangan ang gawain ng Panginoon. Ha? At kahit tinistalatan siya, sa Biblia ay, chapter number sa mga kanina mo yan? Ha? Na talaga siya po umuusok sa galit. Kanina mo yan? Ha? Na kanya na ibig niya talagang pagpapatayin at ibilanggo ang mga lingkod ng Panginoon. At talatang 2, makikita mo na bagamat yung ilang Kristiyano ay tumakas na, umalis na ng Jerusalem at nagtungo na ng Damasco. Pero si Saulo, hindi siya nakontento. Ibig pa niya na yung mga tumakas na nagtungo ng Damasco, ibig niyang pupuntahan pa, dapin, kalag-kalig, ibilanggo at pagpapatayin. Ganun kasama itong tao ito. Ganun katindi yung kanyang puot, galit, no? sa church ng ating Panginoon. Amen? But in verse number 3, habang itong tao ito'y patungo ng Damasco, ano nangyari? Ano nangyari kay Saulo? Yung daan patungo ng Damasco, napakita sa kanya ang Panginoong Jesucristo. Nakakita siya ng napakaliwanag sa kalangitan. Bumaksak siya, hindi siya makakita, at yung tinig na mula sa langit ang nasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Dito napag-unawa ni Saulo. Yung palang kanyang ginagawang pagkapastangan, pag-usig sa gawain ng Diyos ay wala kayo talaga, ay pag-usig niya at pagkapastangan niya mismo sa Panginoong Jesucristo. Are you listening? Amen? At dito napag-unawa niya na yung Jesus pa lang yun na sinasamba at ipinangangalan ay walang iba kundi yung Messiah, ito yung Jesus na Diyos na nagkatawang tao. Dito na pag-unawa niya, Diyos pala ang kanyang kinakalaman. According to verse number 5, to number 6, dito naligtas siya. Okay? Yung inuusig niya, ngayon ay what? Tinawag niyang Panginoon. Amen? Tinawag niyang Panginoon. Ano sabi Pablo? Lord, what will thou help me to do? Amen? Ngayon, nakita mo? Sa bakit naligtas na siya, anong tanong niya yung Panginoon? Ano ang ibig mong gawin ko? Amen ba siya? Amen? Ano ang ibig mong gawin ko? Okay. Now, hindi ko makita niyo, ano po? Pagkatapos ng lahat, hindi nagtagal, okay, hindi nagtagal, okay, yung Kristong dati kanyang inuusig, nilapastangan, notice verse number 20, kakaiba yung nangyari. Okay, yung unang-unang, umuusog sa galing sa Diyos, sa Panginoon, at sa church ng Panginoon. But in verse number 20, makita niyo pa nangyari, yung Kristo, yung Jesus na kanyang nilalapastangan, na kanyang kinakalaban, ngayon ay kanya naman ngayon ipinangangaral. Are you following me? Ngayon ay kanya naman pinapangaral. At ito po'y nagresulta pa na siya ibig patayin ng mga taong dati niyang kasakasama. So bakit manghanga sila? Yung kanyang ipinangangaral, ngayon ay kanyang sinasambot, ipinangangaral ngayon. Look, verse number 20. And straightway, see the word? And straightway, can you imagine that? Okay? He preached Christ in the synagogue that He is the Son of God. Galit na sa kanyang mga tao. But verse number 22, pagkalakas ulit, but so what? Increase. Bagamat maraming ayaw maniwala, bagamat siya ngayon nakakaranas na ng paglapastalan din, but pero sa kabila ng lahat, no? Hindi siya minto, bagkus lalo pa siya nag-increase. Amen? Spiritually. But so increase the more in strength. Okay, nothing title. Increasing spiritual strength. But soul increased the more in strength, and confounded
the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is the very Christ. Okay? Now, ano nangyari sa tao ito? Bakit ganon kabilis? Amen? Amen? Ang naging pangyayari sa kanyang buhay. Bakit? Kahapon lang, kinakalaban si Yesu Kristo, ngayon ay kanyang sinasambang ipinangangalan. Nakikinig ka sa akin? Bakit kahapon, yung church ng Panginoon, ibig niyang gibain, ipinabibilang ko ang mga lingkod na ngayon ay kabilang na siya. Ano ba? Amen? At lahat na nito, ay hindi, ang pagitan ay napakakaunting panahon lang. Napakabilis ng kanyang pagdago. Napakabilis ng kanyang pagbabago. Ano ang dahilan? Isa-isa, actually, ito yung kailangan ng Calvary ngayon. Amen? Mga tao na pagtanggap sa Panginoon, hindi nawawala, kundi kaagad ay nag-i-increase sa pananampalataya. You see? Ito nga yung kailangan. Okay? Hindi tumatagal, kaagad napapakinabangan ng Panginoon. Amen? Nang ko ibigay, itong mga essential steps, mahalagang hakbang, na nakatulong kay Pablo, okay, to increase in spiritual strength. Lord, ako yung samahan, ako'y bigyan mo ng mensahe ng salita sa aking bibig, iyong kausapin, ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, palakasin, at kung meron pang hiniligtas, ay iyong mong iligtas na kayo ng Diyos. Inihiling ko yan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Now, bakit naging napakabilis ng pangyayari kay Pablo? Ano yung mga pangyayaring naganap at kaagad siya ay naging nagbago kaagad at talagang maaga siyang napakinabangan ng Panginoon. Are you with me? Maagang napakinabangan. Ano? At walang nangyari pati na God? Wala. Tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy. Okay? Hanggang humantong siya doon sa punto na sabi niya sa 2 Timothy, okay? I have fought a good fight. I finished my course. I kept the faith. Amen? Okay, you see, alright. The man ko, yung mga essential steps that help soul to increase in spiritual strength. Number 1, notice verse 18. Verse number 18. Okay, nandiyan kayo? Alright. Kinis Tagalog. At pagdaka. Sa King James, what? Immediately. See the word? And what? Immediately. Pagkaligtas. Matapos yung masig. Pagdaka, nalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang panay at siya'y nagtitig at what? Siya'y binautismuhan. Is it word? Immediately. Pagkatapos na, siya'y binautismuhan. Ano sabihin? Bakit rin napakabilis ng pag-increase ng kanyang spiritual? Ang dahilan. Number 1, Saul was baptized immediately after his salvation. You see that? Amen? Walang seminar. Okay? Walang mga tinatawag na discipleship program. Wala. After salvation, ano ang gandang sumunod? Baptism. Okay? He never took any class about baptism. He just obeyed the Lord's great commission to be baptized. Amen, listen? Amen? Hindi nagtagal. Alright? You see? Talagang remind you, kasi tanda din ko lagi, baptism has everything to do with growth. Napakalaking bahagi sa paglago ng Kristiyano, yung bautismo. Because it is the first step of obedience. Ito ang unang hakbang
para lumago ka sa pananampalataya sa Panginoon. Amen, Christian? Amen? Okay, there's no shortcut. Wala kang pwedeng accept ka na ha? Pero wala kang pwedeng ipangakong gagawin mo sa Kanya o ano mang gagawin para mag-increase ka, tumibig ka ng faith kung hindi ka pa naman dumaan sa baptism. Ito ang unang hakbang na kailangan gawin ng isang tumanggap ng Kristo, baptism. Okay? Tingnan niyo ka ba? Matthew 3, 13 to 17, sundan niyo po. Tingnan niyo po sa Bible. Tingnan niyo po, okay? Matthew 3, 13 to 17. Tingnan niyo po. Alright, para saan? Bakit mahalaga ang bautismo? Alright, tingnan niyo po. Okay, basahin niyo. Sunod, napagkaganoon na paraon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya bautismuhan niya. Kita niyo po? Sino itong magkabautismo? Sino siya? Si Jesus ang Panginoon. Magkabautis siya. Notice verse 14. Dapat what? Ibig siyang sansalain. Gusto siyang pigilan ni Juan Bautista. Bakit? Anong sabi ni Juan? Kinakailangan ko na ako ang iyong babautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. You see? Bakit? Kinala ni Juan Bautista kung sino ito? Ito yung Jesus na kanyang ipinangangaral ang Panginoon. Nakanya mo niya? Parang hindi niya matanggap na, Panginoon kita, ako babautismuhan kita. Oh, but notice verse 15, ano sagot ng Lord? Pakita. Ngunit, pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Kita mo? Ang bautismo ay katwiran ng Diyos, hindi ng tao. Ang bautismo ay utos ng Diyos, hindi ng tao. You follow me? Ano sabi naman? Ganyan ang nararapat. Dapat lang yan. You see? Kaya maraming Christian nagsasabi pero hindi lumalago. Walang paglago, walang pagtibay. Parang walang nangyari sa buhay niya. Bagamat tumanggap, inuway. Sapagat hindi makasunod sa tubig ng bautismo. Samantalang yung Kristo mismo ang nagpabaptize bilang halimbawa sa Kanya. Si Kristo ang humalan eh. Ano ba? Siya ang huwalan, siya ang modelo, siya ang good example. Kita mo? Kita mo kaya sabi niya kay Jan, gawin mo, yan ang dapat ang pagganap ng buong katwiran na magkaganoon, pakinakas, pinayagan niya siya. And notice verse 16, pakibasa ng malakas. At nang mabautismuhan si Jesus. Pagdatay umahon sa tubig. Kita mo? Ang bautismo is ito'y lubog. Inulubog ka. Dapat at paano makaahon ka. Kita mo? Ang bautismo ay hindi wilig, hindi buhos. Ito'y inulubog ka talaga sa tubig. Gaya ni Hesus Kristo nagpalubog sa tubig. Amen? Amen? So bakit may baptisin? Para saan baptisin? Bakit mahalaga? Sapagat si Kristo ang ating halimbawa. Bagamat Diyos nagpabautismo, ikaw ba ay hindi? Kung si Kristo nagpabautismo, sino ka para hindi ka magpabaptize? Kung tuloy mo siya tinanggap, huwag mo siyang tawagin Panginoon kung hindi mo naman siya susundin. Ganyan yung takbo niya. Kaya nakita mo si Pablo, kasi kaliligtas pa lang, kagad lumago, tumibay. Bakit? Sapagat kagad siyang sumunod sa unang hakbang ng bautismo. Kali na sila? Amen? And let me remind you, ito yung isang mahalaga pa. Si Jesus ay nagpabaptize hindi para maging anak ng Diyos. Siya'y anak ng Diyos na nagpabautismo. Siya'y anak ng Diyos na nagpabautismo. The only begotten Son. Ganon din ang taong Kristiyano na tumanggap ka, hindi ka babautismohan para maging anak ng Diyos. Babautismo ka kasi anak ka na, tumanggap ka sa Kristo. Hindi ka dapat bautismohan kung hindi ka naman saved. Hindi ka dapat bautismo kung hindi ka naman anak. Pero kung anak-anak ka mo, sa pagkakinig mo siya, walang
siya bago siya magpakilala. Ay, paano from chapter 1 to chapter 2, hindi siya nagpapakilala, hindi siya nangangaral, hanggat hindi siya baptized. Alam mo? Kaya sa Matthew 3, 30 anyos ni Jesus nung siya magpapaptize. Iba lang eh? Amen? Ilang taon siya nagpabautismo siya? 30 years old. Tapos nangaral siya sa loob ng 3.5 years. Are you with me? Amen? Tsaka siya nangaral dyan. Nung siya mabautismohan na. Liwanag ba? Ano ba makita rin? Sa Christian, yan ang unang hapon na. Wala kang magagawa para sa Lord. Natatanggapin niya. Kung hindi ka nakasunod sa unang hakbang. Amen? Now, chapter 28, 19 to 20. Nakita mo para saan? Bakit mahalaga ang baptism? Yung una, bakit mahalaga? Bakit dapat sa Panginoong Kristo natin nagpabaptize? Amen? Amen? Talagang nagpalubog siya sa tubig. Now, kanina, chapter 3, di ba? Amen? Chapter 3. Bago siya mag-umpisa sa kanyang earthly ministry. Sa chapter 2 yan, chapter 20 dito. Ito naman, sa chapter 20, ito naman, nabuhay siya mula sa mga patay. Chapter 20, tama? Anong background niyan? Paakit na siya, pabalik sa heaven. Sa chapter 28, paalis na siya, babalik na siya sa langit. You follow me? Amen? Amen? Dito nasa resurrected body siya. Kausap niya yung kanyang mga apostol. Magpapaalam na siya. Kaya di pala niya? Amen? At dito, bago siya umalis, nag-iwan siya ng huling habilin. Huling habilin. Na kung tawagin natin what? The Great Commission. Tinawag natin Great Commission kasi yun ang kanyang huling-huling iniwang mensahe. Kaya talagang Great Commission, napaka-importante. Okay? So bago siya umakit sa heaven, anong sabi niya? Sa King James, go ye therefore. You see? Go ye therefore. The word therefore means what? Dahil dito. Kaya tama yan. Okay, ano yung therefore? Ako'y namatay, nilibing at nabuhay na muli. Okay? Dahil dito, pakilakas, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Nagsimula, pakilakas, at sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan? Yung Matthew 3, nag-iwan siya ng halimbawa para gawin din natin. Sa Matthew 20, nag-utos na siya. Ito yung komandang utos na ito. Utos na galing. Anong galing utos? Sa Diyos. Kaya ang bautismo, kung tutusin, hindi mo ito para ipakiusap. Please, no. Ito makikiusap. Kung utos ng Diyos yan eh. Okay, sabi ka naman. Opo, bakit kasi? Tinanggap ko ka Lord, pagkabautismo ka. Inuutosan ka ng Diyos. Papaalam po muna ako kay Daddy. Ano ka naman? Tapos kung kapaalam, parang pipayagan. Sinusundin mo. Tatay mo, Panginoon Diyos. Kumandang Diyos yan eh. Ito yung utos na galing sa langit. Arabit mo? Kaya kita mo, ang bilis ng paglago ni Pablo. Kaninitas pa lang, lumako na. Nangaral na. Bakit siya? Bakit yung unang hakbang, ginawa niya agad. Amen? Napasin ko, pinapagay ko kanina sa Lumban. Dapat sa Lumban, ang daming souvenir doon. Napasin ko. Amen? At karamihan ng souvenir doon, kung titigan niyo yung pangyayari sa buhay niya, na-save, na-baptize, sumulda rin ko, kasama na ng souvenir at evangelism. Karamihan doon, hindi nagtagdan na save. Pagka-save, baptize. Diba namin? Kung saan mo magdanay na pwede na kaya Diamoso. Diba? Sila Father Jason din. Hindi nagtagal, baptize ang best baptism doon. Kaya kita mo, hanggang ngayon doon, ano magagawa ko? On fire pa hanggang ngayon. Amen? Bakit? Sa pagkatusiling masay, kaagad silang naturuan ng bautismo. Amen, kaysa?
Now, bakit ba lulubog? Bakit hindi wisik? Bakit hindi buhos? Listen, ang bautismo hindi binyan. Lagi mo bagay, pakaligan, ang bautismo hindi binyan. Si Kristo hindi binanyikan, binautismuhan, pero 30 anyos siya. Bakit lubog? Bakit hindi buhos? Sapagkat, sa mga dito, ay sa pagbautismo ay inilalarawan mo ang pagkamatay, ang pagkalibing at muling pagkabuhay ni Jesus na naging daan ng iyong kaligtasan. Pag tayo mo sa ibabaw ng tubig, ilarawan niyo ng kanyang kamatayan. Pag lumog mo sa tubig, larawan niyo ng pagkalibing. Amen? At pag ahon mo, inilalarawan mo naman yung kanyang pagkabuhay na muli mula sa mga patay. Ibig ni Kristo, ilarawan mo yung naganap sa Kanya. Amen? At hindi mo, ang tangi lamang, ang tangi makapaglalarawan nung naganap sa Kanya ay katulad mong tumanggap sa Kanya bilang Savior. Kaya ang bautismo, hindi ito para sa unsaved, hindi para sa saved. Kung saved ka na, tinanggap mo na siya talaga, alam mo lahat ng pupuntahan mo, kailangan mo yan. Amen? Amen? Sapagkat yung Kristo mismo nagbabautismo bilang halimbawa sa'yo, para tularan mo siya. Amen? Pangalawa, bago siya umakit sa langit, anong nangyari? Iniutos niya, baptizing din, bautismohan niyo sila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen? Wala silang iba pang magagawa kung siya baptize din. 9:20, pagka-baptize, tsaka na nituruan. Wala nang semi-seminar. Okay? Huwag sabihin na wala pang gaano alam. Hindi kailangan alam. Ang kailangan lang is save siya. Kasi after pagkatapos na mabisip, tsaka yung teaching. Kita nyo? Yung order, save, salvation, baptism, siguro, tsaka yung mga ano pang mga after baptism is what? Ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na kanilang iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Liwanag ba? Amen? Amen? Kaya walang magbabago. Kung paano during the New Testament times, kaagad pinabaptize, anong naligtas, ganun din magpahanggang sa ngayon sa atin. Hindi kailangan magtagal yung save bago sa bautismo. Hindi kailangan magtagal. Okay? Okay. Kaya nga, the first step sa paglago sa paglago spiritual ng isang tao is not, ano yung isipin? Is not in discipleship class, but to be what? To be what? To be baptized. Baptized. Nung araw, Brother Arnie, nag-15 set of follow-up lesson, di ba? Nag-15 set. Kaya wala yung tumaas 15 set. Pero wala akong gano'n nakita na nag-grow, lumago. Ako talaga napasin ko sa loob ng 3 punto natin, ang mabilis na lumago ay yung maagang na bautismuhan. Now, ganyan po, sa New Testament, makikita yan, napakaraming illustration about people being baptized immediately after they got saved. Okay? Ganyan po, Acts 2:41. Ano ba? Acts 2:41. Kaya? Ito yung mga halimbawa na mga tao na matapos masave ay kaagad nilang binautismuhan. Hindi pinagtagal. Acts 2:41. Sabay-sabay tayo. Tadi po? Yung nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan at naparagdag sa kanila ng araw na yun. Anong araw na yun? Ang may what? 3,000 kaluluwa. Tapos po? Yung 3,000. Gusto ko mante. Amen? Gusto ko mante. Nahamon siya. Gusto ko yun. Todo nakakanta ako pa hindi. Gusto kanta. Tuloy kaya ginagawa. Anyways, kaya bakit naging napakatuli ng paglabalita? Bakit maaga sa murang gulang bilang Kristiyan ay naging effective, tagaling galing sa Diyos? Ito yung dahilan.
involvement, ang mangyayari, taga-dalo lang siya. Taga-dalo lang, dalaw uwi. Walang involvement, walang partisipasyon. Amen? Walang partisipasyon. Okay? You see, walang iniisip tungkol sa church. Okay? Hindi nila bigyan ng assignment. Ng maraming assignment na ibibigay ng diablo sa kanya. Nagkaroon tayo. So, nangyayari tuloy, pumapasok sila sa pintuan, lumalabas ako ng pintuan. Nakanipo ako? Okay, nakabukas yung entrance, tapos may exit siya doon sa likod. Kaya, ano yan, labas-pasok ang tao natin. Amen? Samantalang kung may involvement sa church, aba na siya. Walang time para mag-backslide. Amen? Walang time para sa gawain ng sanlibutan. Okay, sa bulan-bulan, nakikita niya, napapakilabanan siya ng Diyos. Kaya yes, people will grow in the Lord when they get involved in the church. People will grow in the Lord when they get involved in the church. Sa anong ministry? Kaya huwag tayong nahiya. We must not be shy. Nasabihin sa mga bagong Kristiyano yan, what they need to do immediately. Kayo save ka na, ito yung mga bagay na mahalaga mong ginagawa at magagawa na para sa Panginoon. Amen, Christian? Amen? Nabisa na, ang pinaka-importante sa lahat is what? Ano yung pinaka-importante? Take them in soul winning with you. Ipalamin? Isama mo sila sa soul winning in evangelism. Amen po ba? Isama sila. Kahit silent partner. Okay? But that will be inclusion. Now, as you go out in soul winning, okay, as you go out in soul winning, okay, listen to me, don't forget, be plain in your delivery of the gospel. Okay? Sa paghayo nyo naman, para mag-soul winning, ano yun, number one, be what? Be plain in your delivery of the gospel. Ibig sabihin, huwag mong gawing mahirap. Ipakita mo na napakasimple lang ng paraan para maligtas. Okay? Huwag mong kakalimutan, the gospel is what does the work. Ang gospel ang siyang gumagawa, nagko-convict at nagdiligtas. The gospel. The gospel is the power of God unto salvation. Okay, therefore, keep it very, very simple. Ayun yung isa? Pangalawa, as you go out in soul winning, listen ka, pangalawa, go soul winning to reap. Pakilakas nga. Umayo ka, mag-soul winning ka para mag-harvest. Ayun yung isa? Uulitin ko, God never sent us to sow the seed of the gospel. Si Kristo ang sower, tayo ang siya mag-harvest. Hindi ba sa parang ng sower, matapos siya magsalita, ang sabi niya, the seed is the word of God. At siya pala yung magtatanim. Are you with me? Amen? In Matthew chapter 9, 36 to 38, ang sabi ng Panginoon, pray ye therefore for the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. The harvest truly is plenteous. Napakaraming aanihin. Kakaunti ang what? Harvest time na. Kaya in so many goes only to what? To reap. Mag-ani. John 4:38, saan sabi Lord, I sent you to what? Isinusuko kayo upang kung kayo sinuko ko upang anihin ang hindi nyo pinagpagalan. Okay lang. Go soul winning to reap. Okay? To reap. No? Amen? Marami ng anihin. 30 taon tayo, Brother Arnie, Brother June. Nasa loob ng 30 years,
Okay? Madalas, pag may pupunta tayo area, meron tayong memorialization. Nagsasabi, Pastor, ganun tayo rito ha. O alam ko. Alam ko. Mula pa noong 1994, maraming na tayo nakaliman. Kaya anong kailangan? Pakilakasan, go so willing to what? Alright, mag-aari na lang tayo. Amen? Amen? Ang maraming ayaw, mas maraming gusto tumanggap. Amen? Ang hinihintay lamang is ikaw, ako. Anihin mo na lamang sila. Okay? At tatandaan natin po palagi, as you go out to win souls, kasama ng mga new convert, always give people a chance to get saved. Always what? Always give people a chance to get saved. Amen? Kaya sabi ko lagi, huwag kayong maglalampas ng bahay. Kapag naglampas kayo, maglalampas na lang kayo. Kaya nakakapagtaka yung iba, parang yung pag mayroong libing, alay yung lilibing, alay mo siya, tayo na. Saan yung lilibing? Yung iba gano'n. Yung iba, alay yung agad. Kaya kung namimili ng bahay, pag malaking bahay, makatawag siya. Pakitakas niya, at number 3, always what? Give people a chance to get saved. Huwag ka maglalampas. Lahat yan, katukin mo, lahat yan, pakita mo yung sweet smile mo. Amen? Are you with me? Lahat yan, pakita mo yung sweet smile mo. Lahat yan, by prayer, please sabihin mo, gusto ko po sana kayo makasap tungkol sa Panginoong Kristo. Sige na po. Always give people a chance to get saved. In Romans chapter 10, verse 14, anong sabi ng Bible? How then shall they call on Him in whom they have not believed? Di ba sabi ng Bible? Ang sino nang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay ligtas. Di ba? Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But how then shall they call on Him kung hindi naman nila pinananampalatayaan? Tama? And how shall they believe in Him kung hindi naman nila napakinggan? Tama? Paano naman sila makakapakinig kung wala naman nangangara? Isip na? Nagpapakinig ito, sabihin na dami ng tao dyan, hindi na mas marami dyan, kailangan lang makapakinig. Ayun, kailangan lang makapakinig. Pero paano naman makakapakinig kung wala naman nangangara sa kanila? At ikaw yun. Ikaw yun. Amen ka siya? Listen to that. Napakahalaga nito. Napakahalaga na talagang marilis mo. Merong misyon ang Diyos sa iyo. Meron siyang lugar para sa iyo. May mga tao siyang nihanda na para sa iyo. May mga tao ang Diyos alam, may mga tao na alam niyo sa ikaw lamang magagamit niya para makapakinig sa kanila. Anong kailangan lang? Always what? Give people a chance to get saved. Okay? I always give people a chance to get saved. Katukin mo. Ilitin mo. Ibahagi mo yung gospel. Maliwanag ba? Amen? And let me remind you, ano nga yung Romans 1:16? Pakalakas? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power. It is the power. The gospel is the power of God unto salvation. It is the power of God. You follow me? Amen? It's the power of God. Alright? So listen. Ito, okay? Now, the gospel is the power of God. Now, kaya nga, if they have listened to you, kaya pinapasok ka, pinakinggan ka niya, na i-present mo ng maliwanag yung gospel, dahil present mo maliwanag. Now listen, don't forget, the gospel is the power of God. Sapagat tayo present mo na ito, na itulong mo na now, so the gospel has done its work. Don't forget that. Sapagat tayo present mo, ang ibig sabihin,
sa kanyang puso. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag niya kasi ng power eh. Ngayon, anong kailangan lang? Ha? Kailangan magbigay ka ng invitation. Di ba namin? Naibigay ka ng gospel. Now, at sa pagkaibigay mo yung gospel, nakagawa na sa puso. Tama yun eh. Anong kailangan ngayon? Now, you must give what? You must give what? And what? An invitation. Okay? Ngayon kaibigan, naunawaan mo na si Kristo yung namatay dahil sa kasalanan at kabuhay na muli. At ngayon, naunawaan mo na kung tatanggapin mo na siya ngayon bilang Savior, kung mananampalataya sa kanyang bilang siya yung tagapagligtas, ano yung kanyang ibibigay sa iyo, kaibigan? Buhay mo lang ka. Now, ngayon naman para maligtas. Okay mo pray. Ibig mo bang maligtas? Handa mo bang tanggapin siya ngayon bilang Savior? At mabigyan kayo ng buhay na wala ka? Listen, Christian, you must give what? Matapos kung may present gospel, ang kailangan bigay mo sa kanya? Magbigay ka ng invitation. If they are to be saved. If ano yung isa? Huwag kang maalis. Mag-invite ka. Kung ibig mo ni Gas na yun, kumakatok na lamang si Kristo sa puso mo. Hinihintay ka niyang pagbuksan mo siya. Are you willing na ngayong tanghali, tanggapin siya bilang tagapagligtas at makatiya ka ng langit? Amen, Christian? Amen? Yes, Christian. We must give an invitation. Okay? Kapag matapos mo ma-present yung gospel ni Christ, the power of God. Amen? No, si Pablo, naging napakabilis ng paglato. Naging napakabilis ng pangyayari sa kanyang buhay na ginamit siya ng Lord. I really believe na sa Calvary Baptist Church, Santa Cruz Lumban, magbibigay pa ito sa atin ng mga taong gaya ni Pablo. Anong kailangan lang? Anong kailangan lang? Anong kailangan lang? Anong kailangan lang? Number one, gaya ni Pablo, bakit siya agad nag-increase? Anong dahilan? So was what? Kagad siya nabaptize. Amen? Kaya lagi binabagyan doon sa mga nagaturo natin, o ngayon, naunawaan mo. Si Kristo, nagkabautismo. Pangalawa, iniutos niya na mabautismohan ka. Ang tanong ko ngayon, yung bang bautismo, kailangan mo o hindi mo kailangan? Kailangan mo ba ito o hindi mo kailangan? Kailangan. Pangalawang tanong. Kung ito'y kailangan, okay, ito ba'y kailangan mo o hindi? Amen? Amen? Kailangan mo. Bautismohan ka. Amen? You see? Kaya let us pray, Christian, na sa mga tao ito na nasave, huwag tayo matakot, ituro natin. Amen? Dalhin sila sa church at ituro ang bautismo sa kanila. At marami sa mga baptize, isama sila sa mga soul winning na yan. Arinig mo rin? Amen? At bigyan natin sila ng magagawa dito sa church every Sunday. Amen, Christian? Amen? Amen? At ikaw, ako ang magamit ng Diyos upang ito'y talagang maagang lumako at tumibay sa pananampalataya. Tayo tumayo ng langit.